Okay mga padlay, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So mga padlay, ang gagawin natin na content ngayon is tungkol sa DJI Spark tutorial. So magbibigay ako ng tips and tricks sa aking mga nalalaman sa pagpapalipad ng drone kay DJI Spark ng almost mga 2 years siguro. So gusto kong i-dispose na to, gusto kong ibenta para mag-upgrade ako ng FPV drone. So yung FPV drone is isa siyang first person view, yung may goggles siya. So yun ang gusto kong bilhin. Ang worth nun dito sa Israel, kasi nandito nga tayo sa Israel, sa Jerusalem, and nasa 5,200 shekel. So i-times yun na lang ng times 14 kung magkano dyan sa Philippine money. Okay mga padlay, so wala nang paligoy-ligoy pa, start na natin. Okay mga padlay, so ito yung hard case ng DJI Spark. So yan, binili ko to sa Amazon. So yan yung DJI Spark. So first, ito yung Spark. So ilalagay ko rin kung paano maglagay ng propeller nya. So yung battery. So yun mga padlay, so ito yung remote control nya. So ang kuan pala, ang DJI Spark is two-way axis lang. So hindi kagaya ng Mavic Air 2. Yung mga ibang company, Mavic Zoom, Mavic Air, so yan mga 3-way yan, 3-way axis. So ito 2-way axis lang, and yung camera nya is built-in na 1080p. So yan, wala siyang 4K. So yan, and sensor, ito yung sensor nya, wala siyang sensor sa likod. Ang may sensor lang is dito sa baba, sa bottom nya. So yan lang ang may sensor nya, and sa harap wala, sa likod wala, sa side. So yan, ganyan lang, maliit lang siya. So yan, and ito yung battery nya. So pag bibili kayo ng Spark Combo, DJI Spark Combo, is dalawa lang ang battery nya. So isang battery in ito, so itong isang battery na to is binili ko yan na separate. So mahal din ang battery ng DJI Spark. So dito sa Israel nasa 399 yata yung bili ko nun. So i-times yun na lang ng 14. So yan, okay. So lagay ko yung propeller nya. So ito yung propeller nya na regular propeller. So gagamitin natin yung no noise na propeller. So itong kuan na to, itong DJI Spark, yung Stealth. So Master Air Screw, ito yung Master Air Screw is new low, ito nakalagay, low noise quick release upgrade propellers, compatible with DJI Spark. So yan, pwede siguro sa mini ganon, hindi ko pa nakuan. So itong ilalagay natin. So matigas siya, so yan, matigas. And okay mga padlay, so itong isang trick or tips na may bibigay ko sa paglalagay ng propeller. So yun, hawakan nyo lang to, yan, kasi ito umiikot. Then hawakan nyo lang and clip nyo lang, may makikita kayo. So yun, yung space na yun, so idiin nyo lang. Wait. So ito pala is may kwan pala, pag naglalagay kayo, yun may marker siya na puti. So hanapin nyo yung may marker din na puti. So yan, so lagay natin, and idiin nyo lang na ganun, and twist and release, ganyan lang. So ito is walang marker. Hanapin natin yung walang marker. Ito walang marker, so hanapin nyo rin yung walang marker din na lagayan ng propeller. So yan, and okay, so yan, okay, then twist, then yan. So yan, okay mga padlay. So just keep on watching mga padlay.
Okay mga padlay, so yun yung unang tips and tricks na ituro ko sa inyo. And next is tong pagpindot ng turn on, turn off ng DJI Spark. So 1, 2 and long press yung second, mga 3 to 5 seconds, then release. So yan. So pag off 1, 2, the same din, then long press yung second, then release. Op. Yan. Okay, on 1, 2, long press yung second na press, then release. Okay, so hintayin nyo na ilaw yon. Pero pag ganyan is hindi connected sa phone, sa controller niya, so yan. Okay, ganyan lang. So ang maituturo ko pa na tips and tricks tungkol sa remote control is ito rin. Pwede nyong mapalipad ang drone, yung DJI Spark or lahat ng mga drone na kahit walang hindi connected sa phone. Hindi ko lang alam sa mga ibang pero ito sa DJI Spark is pwede mong mapalipad kahit na wala kang yung phone. Pero ang hindi maganda, hindi mo nakikita kung yung view ng kinukunan mo na video, mga ganon, mga photo, mga ganon. So yun lang ang niya, pero pwede mong mapalipad. So ipapakita ko mamaya sa inyo mga padlay. Okay mga padlay, so just keep on watching mga padlay. So next tips and tricks sa controller nya, ito yung on and off ng controller. 1, 2, long press, same na pag on sa drone. Then hintayin nyo lang yung LED light nya na mag green para mag-connect sila sa drone. So yan, pag nag green na, then tingnan nyo yung drone, yun, nag green din. Kanina red to, red na mabilis yung kanya. So ngayon green na, pero pag ganun lang. Nakikita nyo, yon. And kasi naka-connect na sila. Okay, so ituturo ko yung mga dito, yung mga tawag dito, yung on and off, mga function button, sport mode, pause, mga ganyan. And ito yung joystick nya. Yung joystick pala ng Spark is hindi natatanggal, yung hindi kagaya ng yung isang drone ko, yung Mavic Air 2 is natatanggal yung joystick nya. So antenna, ito yung antenna nya. Pag nyo, hindi ganyan, kailangan yung i-open ganyan, o nakaganon, o hindi nakaganyan, hindi naka-side, hindi nakaganyan. So hindi ganyan, hindi maganda. So pwedeng ganyan or pwedeng ganyan, saan kayo basta hindi lang naka-side na nakaganon. So yan. Okay, so ako ganon. So yan. And ito yung pause. Yan yung pause. Ito yung sports mode. Ang gamit ng sports mode is pwede nyong pag halimbawa low battery na tong drone nyo, mas maganda sport mode nyo para mas mabilis na bumalik. Yun yung isang tips and tricks. And ito yung FN yan na yan, function button yan. Yan yung maraming gamit din nito, yung function button na to. And ito yung return home. Return home is i-kuan mo yan, i-press mo yan, and kusang babalik yung drone kung saan mo pinalipad. So yan. And ito camera, ito yung photo, and ito yung jog wheel nya. Yan yung jog wheel, yung gimbal up and down. Ito yung record button ng video. So yan. So yan. And limutan ko na kung anong to. I-kuha nyo lang, i-comment nyo dyan sa baba yung mga kapwa kong drone pilot, para yung mga kapwa nating magiging drone pilot is alam nila kung anong pangalan nito. So yan.
And dito nyo ilalagay yung phone nyo. So yan. Okay. Okay mga padlay, just keep on watching mga padlay. Okay mga padlay, so isang tips and tricks pa dito sa Mavic, sa DJI Spark, sorry. And start na natin. Okay, so first, pwede na nating may start na walang phone, hindi nakakonect sa phone. So ipapakita ko sa inyo as nasabi ko dito sa ating content, para makita nyo pag start ng drone, ibaba lang. Oh, so ganon, dalawa paloob. Then pag stop, palabas na pag ganon. Stop. Long, then yan, nag-stop siya. So start again. Okay. Yan. Okay. Pag palipad ng drone, gusto nyong paliparin na, ito lang, taas to, pataas, yon, control nyo lang. So yan, nakikita nyo, yan, nakakuha na siya, yan, yung drone. So as na kukuhan ko dito, maganda tong kuhan niya, maganda tong master screw, kasi makukuhan nyo, hindi talaga maingay. So first, to side to side muna natin. Yan, side muna, i-hover nyo muna bago nyo paliparin. Hover, yan, and forward, forward, to forward din, forward, and back. Yan, back, forward. So be careful lang kayo pag nagpapalipat kayo, kasi walang sensor tong obstacle avoidance niya, yung likod. So be careful lang kayo pag papalipad sa likod. So up and down. So yan, ganyan ang gagawin nyo muna pag una nyong magpalipad. Then punta kayo sa malawak na lugar, huwag kayo sa maraming tao, maraming building, huwag kayo dun magpalipad. So nandito ako ngayon sa aking tinatawag na opisina dito sa Sufim Scopus Park. So yan ang dito ako nagpapalipad. Okay mga padlay, so yun yung isang tips and tricks ng DJI Spark. So ibaba natin, landing na natin, pwede nyong yan, i-down lang to. Down, as in down to the ground. Down, baba nyo lang. Then yon. Okay. So yan mga padlay, ang pagpapalipad natin na walang phone. So ngayon, next is ipapakita ko sa inyo yung i-connect na natin sa phone. Okay mga padlay, so just keep on watching. Okay mga padlay, so on, long press yung, then okay, hanapin natin yung ito pala, tips and tricks din. I-download nyo tong DJI Go 4. So yan, sa apps. So yan, i-click natin yan. Ayan, nakakuha na yan, naka-download na kasi sa akin. So may ginawa akong mga mga tutorial tungkol sa dito, and ilalagay ko dyan sa taas kung paano yung complete na tutorial ko about dito sa Spark. So makikita nyo dyan sa iCard. Then next is i-try natin, i-open din natin yung kahit na walang internet, basta i-open nyo lang yung kwan ng wifi, para mag-connect sila sa phone, sa drone, and controller. Then yon, so naka-connect na sila. So yan ang makikita nyo pag nag-connect na sila. So go fly, ganyan lang, go fly nyo, click nyo yung go fly na. So yan, and makikita nyo yung okay, makikita nyo, oops, wait, makikita nyo yung
screen na ng yung phone nyo, and yung medyo dark, hindi natin na-adjust. So customs, and dali. So yan, masyadong kwan siya, masyadong mostly ang mga drone pilot minsan nakakalimutan nila yung SD card. So maya maya lagyan natin ng SD card para paliparin natin. Okay, so yan yung kanya, i-kwan muna natin yung tawag dito, yung settings niya, kasi masyadong bright siya. So mga 200 lang yung ISO para makakita, mga 200 lang ganyan ISO niya. And dito sa shutter niya, yun, makikita nyo naman sa shutter niya, masyadong dark. 1, yan, ikuan natin 1500 or 1640. Masyadong dark. 1500 natin siguro, medyo malinaw konti, or 1400 up. 1500 na lang. O yan. Then okay na natin. Yan, pwede nyong lagyan din ng grid lines, may grid lines para makita nyo yung distance ng hindi naman yung distance, yung para mas maganda yung kanya. Yun yung para sa akin. So okay mga padlay, so first na ituturo ko na tips nya is paano magpalipad ng drone gamit natin tong phone. So dito tayo magpapalipad kasi naipakita ko na yung kanina na pwedeng yung controller dito open lang, then close. Take off. Yan, sabi naman na take off. And ito yung makikita nyo, your aircraft is entered in hands like that, and I accept full responsibility. So may beginners fly naman, kung bago kayo talaga, ikuha nyo muna sa beginner. So ako syempre medyo ko na tagal ko nang nagamit to. So ito I accept na ako na lang ang magko-control. So yan, and ito na, so dito natin gagamitin natin yung phone. And ito pa yung phone para lipad. So kung nakikita nyo to, yung arrow na yan, then may circle siya. So i-press nyo lang yan, then are you sure you want to take off? So yan, then slide to take off. Yan, magte-take off na siya. So ganyan, nag-take off siya. So ganyan lang. And yun naman, may arrow na pababa, and press nyo yan. Are you sure we want to land the aircraft now? So okay, so yon, obstacle avoidance will be disabled in landing. So ganyan lang. Then okay mga padlay. So okay mga padlay, so ito yung lagayan ng SD card. So yan, yung may nakasurat na Spark, ganyan nyo lang. And yon, makikita nyo na yung kwan. Pwede nyo palang i-charge yung gamit yung type C na kwan dito. Yung kung may type C kayo, pwede nyong gamitin dyan na i-charge yung battery nya. So dito yung paglagay ng SD card, may sign naman dyan kung paano maglagay ng SD card. So yan, and ano lang, parang GoPro din. So ganyan, and ganyan lang. And yun, nakalagay na wala siyang kwan, na nakalagay na yung SD card nya. Okay mga padlay, so okay mga padlay, so ito pa ang isang tips and tricks tong pag start ng drone. Kung ayaw nyong maalikabukan yung drone nyo, so ganito lang, ilagay nyo lang yung drone nyo dito sa palad nyo. Yan, and slide take off nyo lang yung as nasabi ko kanina, yung arrow na pataas. So hintayin nyo. Uy, wala. So yon, be careful lang kasi pag maangin talagang wala. Okay mga padlay, so yun ang ituturo ko is yung active track nya.
So active track, yung sumusunod yung drone sa'yo. So first, so yan, as nakikita nyo yung may arrow pataas, yan yung take off nya, ay slide to take off. So naituro ko na. So kuha natin, and pataas natin ng konti, yan, and taas muna, then pababa yung gimbal. So yan tayo, yan, para pasunod natin yung drone. And okay, so as nakikita nyo, yon yung may yung return home, then hindi yan, i-cancel natin. So ito may siya, yan, may normal, yung quick shot, active track, tap to fly, and tripod mode, and gesture mode. So ang first na ituturo ko is yung active track. So yung active track, yan yung active track, and ang gawin natin is mag-draw tayo ng, halimbawa ito, na-draw ko na ng naikuhan ko na ng square, and subject to close, sabi niya. So yan, i-click ko and go, and yan na, sumusunod na yung drone. As nakikita nyo. Okay, so ikuha natin yung mag-bike tayo para sundan niya tayo. Okay mga padlay, so as nakikita nyo, yan, sumusunod yung drone. Yan. So ganyan, sumusunod. Okay. Naga home point. So be careful lang pag nagpapalipad kayo. Tingnan nyo na full battery yung battery niya. Kasi kwanto, pag nalubat na, doon babalik sa home point niya. Yung kung saan kayo nagpalipad, ay saan kayo nag-start na nagpalipad. So yan ang active track niya. Okay, check natin hanggang doon sa baba. The home point has been updated. Please check it on the map. The home point has been updated. Please check it on the map. Okay. Yon, hindi na na-detect yung nag-stop siya kasi may siya doon, may obstacle. So hindi kagaya ng Mavic Air 2 na iilagan niya yan kasi may A-pass siya. So taas natin ng konti, then punta natin dito sa harap. Yan. Okay mga padlay, so ito pa ang isang tips and tricks na halimbawa nasa emergency na pwede nyong kunin yung drone. Kunin nyo yung drone, tapos side nyo na ganon, and mag-i-stop siya side na 95 degrees is mag-stop yung drone. So yun yung isang tips or tricks ng Spark. Okay mga padlay, so as nakikita nyo, nakalagay sa screen sa phone, low battery warning. So low bat na siya. So first, i-off nyo muna. 1, 2, kuhaan ko, long press yung pangalawa. Then ang pagtanggal ng battery is baba nyo lang pag ganun. Then yan. Then isang tips and tricks din, lagyan nyo ng marker yung mga battery nyo. Halimbawa mga 6 ang battery nyo, is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ito ang ginawa ko, nilagyan ko ng 1, 2, 3 kasi 3 lang ang battery ko. Ang kwan pala ng yung kwan ng lifespan
battery ng DJI Spark is nasa 16 minutes lang. Yun yung nakalagay. Pero pag mahangin is mga nasa 12 minutes of 13 minutes, mga ganun lang. Ngayon mahangin ngayon, kaya yun madaling nalubat. So ilagay ko na tong battery number 2. So yan. Then same, on natin 1, 2. Yan, okay. So hintayin nyo yung LED light, hindi pa nagkukonek yung drone. Tapos aircraft disconnected sabi niya. And pag maghintay kayo ng konti. So yun, nag-connect na sila. LED light on, yung phone ready to go, GPS, yan. Yun yung pala, yung may GPS siya, yung antena niya, yan. Nandiyan lahat sa taas. So pag nag-start pa lang kayo na maging drone pilot is ito ang the best na kunin tong Spark. Kasi may kwan na dito, may active track, may quick shot, may tripod mode, gesture mode. Ang alam ko is ito lang ang drone na may gesture mode. Yung mga ibang drone walang gesture mode. Hindi ko lang alam sa mga iba. So correct me if I am wrong, mga kapwa kong drone pilot, kung anong mga drone pa na may gesture mode. So yan mga padlay. Okay mga padlay, so yun yung tips and tricks ng active track. So punta naman tayo sa quick shot. Okay, so yung quick shot is ito, normal quick shot. So yan yung quick shot. And mag-draw lang tayo ng go. Ang quick shot, yan, drone, the aircraft, backward, up, yan, nakakuha na. So don't show it again, so kasi alam natin. So ang quick shot ng DJI Spark is drone, circle, helix, and rocket. So yan, hindi kagaya ng Mavic Air 2 na may boomerang siya and asteroid siya na nadagdag yung dalawa. Okay mga padlay, so punta na tayo sa quick shot. So punta tayo doon sa normal, yung dito. Then sana yan, normal, quick shot, active track, top fly, and tripod, gesture mode. So quick shot, and sana yan, and ikuan natin si drone muna tayo. So drone, so go, 3, 2, record natin. Yan. Okay. So itong drone ni pala, yung quick shot is mag-record na siya sa SD card niya. So yan. So yun, 87, 90 o 100%, then babalik siya. So yan yung quick shot. So medyo medyo malayo ng konti yung quick shot niya. So next natin na i-try yung next. Wait. Okay. Next natin yung circle. So circle, dali, medyo ilapit natin ng konti kasi okay. Yan, para hindi makuha yung puno doon. So okay, so circle natin, go, 3, 2, 1. So tignan natin, pag nagkukuha kayo ng circle is tignan nyo lang, baka may obstacle siya, yung mga puno, mga ganon. So yan, yung circle niya. Hop, tingnan nyo, nag-stop siya. Taas konti. Yon, ulitin natin si so ulitin natin uli.
So square and circle mode, and okay, and go. Go natin. 3, 2, 1, go. Yan. Okay. Okay mga padle, so yan yung circle mode. Yan. Okay. Yan yung circle mode. Okay, next is yung helix. Yung helix is parang circle mode din pero papuntang parang spiral siya. So ikuha natin. Go natin. 3, 2, 1, go. Yan, okay. So as nakikita nyo, yan. Okay mga padlay, sana tong content ko na to is nakakatulong sa mga kapwa nating aspiring na drone pilot. Okay, yun yung spiral. Okay. Okay. Next, last natin is yung rocket. Okay, yung rocket naman is yung akyat lang siya. So ito kahit na wag kayong masyadong mag-alala kasi akyat lang to. So go. 3, 2, 1. Yan. Op. Stop. Kuan yung nagawa natin, hindi rocket. Dali. Rocket. Okay. So go. 3, 2, 1. Yan yung rocket. Okay. Yan. Okay yung rocket. Yun na yung rocket. Rocket active track. Okay mga padlay, so ito yung quick shot na ang kwan nun, ang magandang kwan nito, yung quick shot, para hindi na kayo mag-control. Yung drone na lang ang kusang lalayo sa inyo, maggagawa ng iikot siya para hindi nyo na i-control dito sa joystick nya. So basta tingnan nyo lang pag nag quick shot kayo, yung mga puno, mga ganon, tingnan nyo lang yung mga ganon, yung may mga basta ingat lang kayo. So yun lang ang masasabi ko. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, hit nyo lang yung subscribe button, yung maliit na bell para sa susunod na drone tutorial natin is updated kayo. So I hope na may bibili kay Spark. Ayaw kong benta, pero gusto ko kasing magbilhin yung FPV drone. So bye bye DJI Spark. So ito yung first drone ko na marami ring akong natutunan sa drone na to. Kung may gusto ko talagang itong pagiging drone pilot ko is hindi ako marunong magpalipad ng drone. Nanood lang ako sa YouTube. Ang pinanood ko si Joven Dovi. So yan, may tutorial sa tungkol sa drone, and yun ang pinanood ko, and step by step na tutunan ko, and ito sinishare ko rin na sana kung gusto nyong maging drone pilot is focus lang kayo, and huwag kayong magnervyos kasi kusang babalik naman ang drone, yung return home nya. So yun lang ang maibibigay ko na tips. And safe, yung safetyness ang importante dyan. Huwag kayong magpapalipad ng yung no flying zone area sa mga airport area. Yan, mag-appear naman dyan sa screen nyo, no, kung no flying zone. So yun ang ikuan natin para hindi yung mga ibang mga drone pilot is hindi sila may damay na baka i-ban nila yung pagpapalipan na ng drone. So
as a drone hobby. So yun, maraming salamat. So click nyo lang yung yung bell button para update kayo. So God bless, keep safe, and happy flying mga padlay. Okay.